Ah, mga idol, mga kababayan natin na may malasakit sa bayan. Adik kasi ako kumbaga dito sa issue ng bansa natin. Lalo na kumbaga dito sa usaping investigasyon sa mga pulis na eskalawag at saka mga katarantaduhan na ginagawa sa bansa natin. So, ito, magbibigay tayo ng reaction, voice at saka reaction na video natin dito sa tanong ni Congressman Busita sa kay Joby Espinido na isa ring mataas na katungkulan sa hanay ng kapulisan. Sige. Na ganito. Yes, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Referring to your affidavit, paragraph 34, page 6, nabanggit po ninyo na from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Tama ba, Mr. Chair? Yes, Your Honors, but I made repeatedly explain and expound last Quad Committee hearing, Your Honors. Yes. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin to? Your Honors, I have supposedly reply for the controversial issue last hearing, but that is your question. I'm not yet read my reply, Your Honors, but to tell you, I can say that because of also my experience. Yes, And- thank you, Mr. Chair. Colonel Espinido, Mr. Chair, sinabi mo ba ito na the biggest crime group sa ating bansa ay ang PNP dahil may mga personnel ng PNP na involved sa illegal drugs? Yes or no? Yes. Mr. Sinabi Chair. mo rin ba ito, Mr. Chair? Dahil may PNP personnel na involved sa illegal gamblings? Yes or no? Yes, Your Honors. Sinabi mo rin ba ito dahil may mga involved na PNP personnel sa kidnappings? Yes, Your Honors. Sinabi rin mo ba ito dahil may mga PNP personnel na nasasangkot sa killings or EJK? Yes, or no? Yes, Your Honors. How about robbery holdup? We can attest to that, Your Honors, because when the time my last time here in 28 August 29. So, na-mention ni Joby Espinido yan dahil nakapagsabi siya ng 40-60% na 40 yung taliwas, 40 yung mga tiwali, 60 yung, 60 yung mabuti. Dahil siya mismo ang nakakaalam ng galaw doon sa loob dahil siya yung hippie. Ang problema kasi doon, hindi masyado ma-expose ng tao dahil nagiging kondisyonal na mga duty yan doon sa politiko. Lalo na kung ikaw ay sip-sip sa isang politiko, congressman o anumang klaseng pinuno sa politiko na maaring magiging magbigay kumbaga ng balakid doon sa iyong serbisyo. Kaya nagpapatuloy ang maling ginagawa ng kapulisan. Sige, ituloy lang natin yung ano nila kasi bawat bitaw ng kanilang sagot at saka investigasyon ni Congressman doon sa kay Espinido. So, sasagutin natin ng unti-unti kasi malilimutan at saka madaganan yung ibang ano. So, continue lang tayo. Here in 28 August 29, there is a news that there is a robbery hold-up happened in Bataan with the 7 police officers involved. Yes, I agree with you. How about, na-assign ka sa Mindanao? Yes, Your Honor. Oh, tingnan mo. Isipin mo,
na puro pulis, naglingkod sa bayan ang involved sa mga problema. Kaya sa sinabi ni Espinido, kapag ikaw ay nanungkulan bilang isang pulis, may sinumpaan kang salaysay na maglingkod ka ng tapat sa bayan. Hindi na maibibigay yung paglilingkod mong tapat sa bayan dahil ayon sa kanyang sinasabi, loaded ka na ng problema. May pressure ka na sa pangangailangan. Dahil bago pa mag-umpisa yung pulis, mabigat na ang utang, mabigat na ang loan. Nagtrabaho na lang sila kumbaga ng puro na lang pambayad sa ano. So yung pulis, parang yung pulis kumakapit na sa patalim. Pumayag na sa sindikato kung anong gagawin mapagkakitaan nila dahil wala na silang natirang pira. Kaya sa pulis, dapat ipagbabawal natin ang utang sa kanila. Dapat ipagbabawal natin yung pag-loan sa kanila. Kasi yun ang isang dahilan kaya sila narinigado doon sa kanilang desisyon na hindi na makatao. Dahil sumugal na lang sila kaysa mahihiya doon sa kanilang ano. Wala na shortage na kumbaga sila. Obligasyon na nila kumbaga na pagbayaran yung kanilang inutang. Kaya takipan kumbaga yung mga madaganan na kumbaga yung mga mabuting gagawin dapat doon sa ano, ang kamalian ng mananaig sa kanilang isipan. Region 11, Sa pagkakaalam mo, mayroon bang human trafficking na nangyayari within Mindanao? I cannot really give you the exact answer, Your Honor, because just only a hearing or a report that there is but a documentation. Yes. So you mean, may nadidinig ka? Yes, Your Honor. Yes. Gusto ko lang i-clarify, Mr. Chair, kaya Colonel Espinido. Kasi, para malinawan ng taong bayan. And of course, malinawan ng PNP personnel. Kung pagbabasihan ko yung ating conversation, this hearing, tama bang sabihin na may mga personnel sa PNP na kriminal? Yes. Yes, Your Honor. Okay. Pero, hindi lahat ng personnel sa PNP ay kriminal. Yes, Your Honor. In terms of percentage, malaking porsyento ng PNP personnel ang kriminal o hindi? 60-40, Your Honor. Ano ang 60%? 60 ang mabait. 40 ang masama. Oh. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya? Diyan sa sinasabi ni Espinido na 60-40, yung 60-40 na yan, sus, nako, satanas ang 40 dyan, 60 kumbaga yung matino dyan, halos maghati na. Kung isipin mo, napakadelikado ng mga tao yung 40 na yan dahil demonyo yan. Tapos, yung problema, wala dyan sa mga tao, wala dyan sa ordinaryong mga mamamayan, kundi andun sa namumuno. Kasi nagiging rebelde ang mga ordinaryong tao dahil doon sa tiwaling 40 na yan. Nagiging rebelde yan sila, kumbaga, lumalaban doon sa kapulisan dahil baluktot yan eh. Kaya, kung ayusin nyo yung gusto nyong maayos ang ano ng taong bayan, gusto nyong mapapasunod ang taong bayan, kayo muna, mga people in uniform, ang magpapatino sa sarili ninyo bago nyo mapapatino ang taong bayan at hindi magre-rebelde doon sa inyo. Kayo ang pasimuno ng problema, hindi doon sa taong bayan. Tuloy lang natin na pakinggan yung ano, para makahanap tayo ng mabuting ano, sagot. I agree with you na may mga involved, pero hindi ako agree sa'yo na 60-40. Sorry. Yes. Meron ka ba, Colonel Espinido, na siyempre, pagkita mo yung problema, especially you,
more than 20 years sa PNP. Nakikita mo yung problema, di ba? Okay. Meron ka bang idea para ma-resolve or ma-address ito na kung saan sinasabi mo na maraming kriminal sa loob ng PNP? We have, Your Honors. Pwede po ba, Mr. Chair, madinig kung ano yung mga idea ni Colonel Espinido na pwedeng gawin ng PNP to address this problem? Mr. Chair? Your Honor, number one, we must stick to the core values of the PNP. Dapat ang pulis. It refers to four aims. Makadiyos, God-fearing, makakalikasan, makatao at makabansa. Remember, Your Honors, when I applied for police or public basic recruit course as a PO1, sa pag-umpisa pa lang sa training, turuan ka na ng enlisted instructor mo na mag-utang. Tinawag na isyomatic. Hanggang matapos ka sa pag-training mo, utang, loan, utang. Tinuruan ka na hindi ka magbayad sa utang mo kasi wala ka ng pera, wala ka ng sweldo, wala ka ng sahod. Kasi ang gusto din ng PO1 na hindi siya pagtripan ng mga enlisted instructor, kung ano-ano na lang ang gusto ng mga enlisted instructor, sang-ayon ang PO1. Diyan pa lang sa training center, Your Honor, hindi mo na makikita na makadiyos ang polis. Tingnan mo. 'Di ba? Yun na nga yung sinasabi ko kanina. Hanggat anang nirbisyuhan doon sa pamumunuan, demonyo ang mga tao sa loob, kumbaga, ng teritoryo, demonyo rin. Dahil, tingnan mo yung trainer instructor nila. Ayon sa pinagsasabi niya, tingnan mo yung trainer instructor nila na parang magkaroon na ng behavior character na tinuturo doon dahil ma-adapt na niya yun eh. Dahil doon sa kakapusan ng kanyang buhay at saka matuturuan na kumbaga ng hindi magandang gawain para makahabol, para hindi mapag-interesan. Tingnan mo, para makapag-ambag o kaya para makapag-share kung ano yung mga nasa kagustuhan nila. Di ang lumalabas doon, unti-unti na yung pulis, imbis na turuan natin sila ng tapat na panerbisyo, unti-unti na doon pa sa instructor, unti-unti nang nilalason at gagawin mo ito. Nagkaroon na sila ng teaching doon sa kanilang pag-isip. Tinatamnan na kumbaga na magiging yung parang hindi mabuti ang panerbisyo. Sa sinumpaang salaysay, yun ang sinasabi. Pero doon sa likod kumbaga ng ginagawa, taliwas doon sa order. Dahil nagkaroon na kumbaga ng problema. So, tingnan mo, hindi natin ayusin ang mga tao kung di ang pinuno dyan sa PNP. Ito, patuloy lang natin yan. Pangalawa, dapat masali sa subject ng PPEC yung talagang prinsipyo na may Panginoon. Your Honors, involvement of concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Lawbreaker, law enforcer, lawbreaker. Kaya paano natin masolba ng problema when in fact in the police station and training center mismo may tungit. Illegal gambling ang nag-umpisa ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general down. Yan. Ang ibig sabihin ni Colonel Espinido, pag mabago man yan, baguhin muna yung sa ibabaw bago yung sa ilalim. Kasi yung sa ilalim, sumusunod lang doon sa mataas na pwesto, kumbaga ng posisyon. Ngayon, ang pinaka
dapat maintindihan ito ng taong bayan kasi hindi makuha ng ordinaryong pag-iisip. Sa ganitong uri ng sistema kasi ng behavior at saka na maging gawain ng mga kapulisan, nakabase ito kumbaga sa isang conditional na panerbisyo at saka yung kagustuhan ng politiko. Kasi kung itong mga PNP, itong pulis, hindi mabigyan kumbaga ng mga kondisyones doon sa politiko at saka doon sa mayaman o anumang posisyon doon na maaring makapagbabago sa kanilang sinumpaan at mabago ang tapat na kanilang panirebisyo doon sa katarantaduhan para ma-convert doon sa kamalian. Dahil naka-attach doon ang conditional na sinasabing kung hindi ka susunod dito sa ganitong order, maaring maitapon ka kung saan yung pwesto mo o maari kang mapag-interesan, maari kang madihado dito sa iyong panerbisyo o matanggal ka sa Dahil ang nag-utos doon, nahaluan yung training na matino, nahaluan kumbaga ng politiko. Nagkaroon ng interes yung bawat isa. Kaya nga, ang dapat mamuno dito sa ganyang dapat yung taong naniniwala sa Diyos eh. Kasi yung iba hindi naniniwala naman sa Diyos pero walang laman ng kanilang isipan, kanilang puso. Kung di salita lang yung paniniwala na pinagsasabi nila para yung tao maniniwala. Kaya yun ang katotohanan. Kung ang dapat na manerbisyo dyan sa pwesto, hindi yung nag-graduate galing doon kumbaga sa paaralan, kundi dapat mag-graduate rin doon sa pamamagitan ng religious matter. Dapat may attach yung tinatawag niya na core values na guidance na dapat masusunod ng tao. Ituloy natin yung nila. Down the line, not from the P1 up to the general. Yun ang nakikita ko, Your Honors, dapat talaga iisabuhay yung pro-God, yung God-fearing para makita mo ang commitment. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga hindi niya ma-implementing, may pasunod yung tamang batas, yung tamang pagpapasunod doon sa tao o yung tamang order na dapat masundan. Dahil hindi siya takot sa Diyos eh. Ang kinakatakutan niya yung politiko, yung hindi politiko o kaya yung amo niya o kaya yung higher position nila na namumuno sa kanila katulad yung colonel o kaya kung yung general na nabili rin kumbaga yung prinsipyo ng politiko. Kaya kapag yung general nabili yung prinsipyo ng isang politiko at nabayaran ng salapi, yung desisyon na yan galing sa general, magdadaw na yan doon hanggat pababa. Kasi ipapasunod na ng general yung prinsipyo na yon hanggang doon sa mga mababang uri ng pulis na yun ang sundan nila. Kasi yung pinuno nabili na. Kaya yung isa batas ng general, i-order doon, ito na ang order. Hindi na yung normal na kumbaga yun ang dapat sundan natin na totoong batas. Hindi na. Kumbaga kagustuhan na yun kumbaga nila dahil may sabuatan sila doon. Sige, tuloy natin. Your Honors. Mr. Chair, yung nabanggit ni Colonel Espinido, the first two for core values ng PNP, which is makadiyos at makatao, balikan ko lang yung nabanggit mo na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Kung ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, walang illegal gamblings. Yes, Your Honor. Tanong, may idea ka pa ba kung itong makadiyos at makatao ay sabi-sabi lamang? Is there any option para ma-address yung problema? Number one, Your Honors, yung personal commitment mo sa trabaho, mahalin mo yung trabaho, at saka sundin mo yung utos ng Panginoon because we all
all know that the laws of the land is refer to the Ten Commandments, the law of God. So, kung isasabuhay mo yung batas na yon, magsasabi tayo na totoo kang nagtrabaho na may Panginoon kasi hindi ka takot at saka alam mo kung anong batas na ipapairal o i-implement mo, enforce mo kasi yun na sinasabuhay mo yung training mo, you love your training, you love your organization because you love first your God, your honor. Are you aware, Colonel Espinido? O, tingnan. Di ba? Ganun ang punto rito. Yung tanong ni Colonel Busita na kung ayaw ng PNP ng gambling at saka ng sugal, talagang wala. Pero kung hindi sila susunod doon sa batas dahil nangingibabaw na sa kanila ang kondisyonal na mga usapin, hindi talaga mapupuksa. Kasi ganito yon. Kung ayaw talaga ng PNP na walang droga, wala mang droga. At saka kung ano yung hanay ng mga kapulisan, wala mang droga. Kasi kung nakita na may droga na ano dyan, naispatan nila kung saan nagkaroon ng galing ng leaking, nagkaroon ng galing ng pinagmulan ng droga. Malulusaw ang droga. Alam niyo kung bakit? Bakit hindi malulusaw ang droga? Operasyonan mo yan. Hanapin mo kung saan yung puno yan. Pag makita mo na andun yung sources ng droga, hulihin yan. Kahit sabihin natin, kasi kung ako, patayin ko na yon. Hulihin. Kasi andyan sa due process. Huwag na bigyan ng mataas na parusa, dapat na hindi na makakagawa ng droga. Kung hindi man patayin, ikulong. Walang piyansa. Pero bakit nakakagawa ng droga pa rin? Kasi ang PNP nababayaran na para yung negosyo nila tuloy-tuloy, at ang PNP nagiging kasabwat ng negosyante ng droga dahil malaya magnegosyo ang droga doon sa area kung saan man yung mga lusutan, saan man yung checkpoint, ini-escort pa ng PNP. Kaya yung droga lumaganap. Kasi imbis na hulihin, escortan man tuloy na para lulusot, para madala doon sa area kung saan yung distribution area ng saang lupalop ng Pilipinas para yung negosyo lumaganap. Di ba? Eh kung hinuli yon, kung yung pinagmulan pinutol na, kung tapat yung PNP na nagserbisyo dyan, yung polis na nagserbisyo dyan, yung general o kung sino man yung ungas na naka-in-charge dyan sa desisyon, na solid yung kanyang desisyon na hindi pwedeng bayaran ng salapi yung kanyang prinsipyo, yung droga hindi makakalusot yan. Kasi hulihin niya yun eh. Hindi kayang bayaran ng businessman ng droga yung kanyang prinsipyo, yung kanyang puso. Ibig sabihin, may droga pa ba natatagal? Wala nang droga. Kasi hindi nababayaran. Tingnan mo, ito nga mga nahuli na droga. Nahuli na droga. Pinakita na nahuli. Ilang kilo yung nasabat doon sa report. Ang laki, milyon-milyon ang halaga nakita. Hinuli. Pero tingnan mo, wala man tayong nakita na sinira. Ang ibig sabihin ko, yung sinira na hindi na magagamit, hindi maibibinta. Kaya pinakita sa media na yan nahuli. Pero hindi pinakita kung paano nila binuhos doon sa tae na hindi na magagamit ng tao. Yung ibusay ni Doro, yung ihalo doon sa putik, yung wala nang silbi ba? Pero ano ang nangyayari? Bininta uli sa likod na daanan. Pinakita dito sa entrada na ito may nahuli kaming droga. Pero pagkatapos, pagpatay na ang kamera, nilabas uli ang droga. Bininta uli. Tanong, sinong naglabas ng droga? Pulis at saka PNP. Nako. So, sabihin ko sa iyo mga pulis, mga PNP,
sa 40% ayon sa sinasabi ni Colonel Busita. Hindi na lang kumbaga doon sa 100%. Kapag ikaw na part ka ng 40%, ako na magsasabi, putang inang animal ka. Ikaw ang taong tarantado, ikaw ang tiwali, ikaw ang satanas, ang demonyo dito. Kaya kung part ka ng 60, maririnig mo ito pero hindi ka tatamaan. Pag part ka ng 40, disgrasya kang animal ka. Yes, Your Honors. Gusto mo bang sabihin na parang kulang yung kanilang trabaho? Yes. Ang laking kulang, Your Honors, when in fact I have a picture, document in my chapel of Region 8, Police Regional Office 8. Makikita mo, Your Honors, ang kaibahan. Ang 10 Commandments na sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, iniba na. Iniba na ang 10 Commandments na nilagay sa harap ng chapel. So, doon pa, lawbreaker na ang pulis. But iniba na ang 10 Commandments na binigay ng Panginoon sa Exodus 20, 3 to 17. Specific yon from 1 to 4, love your God. From 5 to 10, love your neighbor as you love yourself. So doon nag-umpisa na. Nasa loob pa, may violation na, disobedient of the law. Ang kapulisan natin. Sa Pro 8, Your Honor, I can see to that. Tingnan mo. Napakaganda talaga kung ang nanerbisyo, kung ang pinuno at saka ang mga kapulisan, kung may gininto ang puso ang kanilang panerbisyo. Yung tinatawag ba na serbisyo nila sa bansa, pagmamahal nila sa tao. Di ba? Pero ang isang problema, hindi. Kabaliktaran. Itong si Espinido, kahit hindi pa natin maintindihan, maramdaman natin kung ano yung dahil ito lang yung hippie, ito lang yung chip na nakabase doon sa Biblia ang kanyang mga sagot. Nakabase doon sa bersikulo ng Biblia na mayroon siyang mga title na dapat magasunod itong roles na to. Nag-match up doon sa order ng Ang problema, wala itong ibang mga pulis, ignorante ito. Dahil ito na kasi kumbaga yung iniimplementa ng mga pinuno. So ang problema nito, ang pinuno ang dapat natin at turuan ng yung turuan ng parang part na magkaroon siya kumbaga ng religious subject para maturuan siya magmahal ng kapwa, maturuan siya ng totoong prinsipyo na hindi mabibili ng pira kahit kailanman. Tuloy lang natin Going back. So dapat tama ang ilalagay na PNP. Yes, Your Honor. Okay, to proceed, Mr. Chair. In your previous assignments, naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na kung bakit sinasabing maraming biktima sa EJK is dahil sa quota system ng PNP? Sa accomplishment? Siguro, Your Honor. Dagdag pa dito yung reward system? Siguro, Your Honor. Would you believe also na yung resulta nito ay nagsimula din doon sa parameters ng UPER, ng PNP, Unit Performance Evaluation Rating? Yes, Your Honor. Na kung saan ang itinuturing ng PNP na the best units, the best officers, yung maraming operational accomplishments at hindi yung peace and order situation sa respective area of responsibility nila. Tama po ba? Yes, Your Honor. Lilinawin ko lang, base sa performance evaluation rating na pinipatupad ng PNP, mas binibigyan nila ng importance yung maraming accomplishments sa operations.
Yes, Your Honor. Hindi yung peace and order situation sa kanilang respective area of responsibility. Tama? Big yes, Your Honor. And to clarify this issue, Mr. Chair, kapag chief of police ka ng isang city, peaceful, hindi rampant ang illegal drugs, hindi rampant ang illegal gamblings, no robbery hold-up, no kidnappings, peaceful ang area mo, hindi ka magiging best unit. Tama ba? Yes, Your Honor. So, would you agree na dapat isa sa dapat bigyan ng atensyon ng PNP itong performance evaluation rating system nila Yes, Your Honor. na mas pahalagaan yung peace and order situation ng bawat area of responsibility, hindi ang padamihan ng accomplishments? Yun ang dapat, Your Honor. Ang ano kasi niyan, parang nagkaroon ng rating grids ang mga pulis dahil hinahabol nila kumbaga ang improvement ng kanilang posisyon. Kaya nga minsan, makikita natin yung mga pulis, kahit naman doon sa mga plantation paghuli ng droga, may mga plantation silang ginagawa doon sa ano. Totoo naman, nakita natin sa social media, yung mga pulis, nagplanting sila doon sa mga taong nahuli nila na yung droga kinapkapan nila tapos nagkaroon kumbaga sila ng positive na nakuha na item na galing doon sa tao. Kaya yung ibang tao na mahulihan, yung parang magpakamatay at saka magwala talaga dahil bakit nagkaroon siya ng ano. Dahil yung pulis wala nang honest. Ang inaano niya roon na mag-improve yung kanyang posisyon dahil doon pinagbabasihan yung rating na yon kung sino yung makakuha at saka maraming operasyon na nai-submit doon sa boss doon sa opisina, maraming report na maganda sa kanyang sarili dahil active siya doon sa operasyon, marami siyang na-captured. Yun ang nabibigyan ng ano. Pero okay sana yun kung puro totoo. Ang problema, nagiging rampa at saka contest ito sa kanilang risk, kumbaga ng kanilang position, na makahabol siya doon sa report na magkaroon siya kumbaga ng record na siya yung magaling at saka siya yung sa pamamagitan ng kasinungalingan. Kasi plantation nga di ba? Kung may pusong Diyos yung kanyang panerbisyo, hindi niya magagawa yung ganyan. At saka maayos ang buhay ng kasi hindi magulo. More than 20 years ka sa service. Would you agree that there are officers na may tinatawag na players Yes, Your Honor. para gumawa ng accomplishment? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. PNP Drug Enforcement Group. In your own opinion, nung ginawa ba ito, nakatulong sa anti-illegal drugs operation ng PNP o nagpalala? Palala, Your Honor, sa akin. Would you agree na kaya nagpalala mismong doon sa organization, sila na yung nakipaglaro sa illegal drugs? Yes or no? Yes, Your Honor. Dahil sila ay merong authority, tama? Yes, Your Honor. May personnel, Yes, Your Honor. may intelligence, Yes, Your Honor. may operational capability, Yes, Your Honor. may logistics, Yes, Your Honor. may community engagement. Yes, Your Honor. Tama ba? Yes, Your Honor. Yun. Hindi naman lahat, kaya 60-40 pa rin. Ito yung nagpalala dahil yun yung nabayaran, yun yung kasabwat sa negosyo. At saka, kung hindi pinalusot yun, hindi sana lumala. Ang problema nakalusot ang droga. At saka nababayaran. At saka magiging kasabwat. At saka isa pa, baka ito pa yung owner ng negosyo, ng droga.
Kaya yung ibang mga pulis, na mga junior pulis, na mga utusan, minsan napapahamak sa kamalian dahil sumusunod doon sa order ng nakataas sa kanya. Yung nakakataas sa kanya, ang pagkatao nun, demonyo. Siya matino. Dahil ang iniisip niya, paano niya ma-exercise yung sarili niya, paano niya, kumbaga, may match up yung sarili niya, na magka-team sila, at saka yung kanyang amo, at saka yung nagiging superior niya. So, ibig sabihin, makikibagay yung pulis ng mga baguhan. So, sa umpisa pa lang, naturuan na yung pulis ng katarantaduhan. Kaya mamulatan niya hanggang magiging magkaroon siya ng gulang, tarantado na rin kasi nainggit na sa income ng yung superior niya. Di ba? So, yun ang isang problema. Dahil